Hinamak na manugang. Kabanata 24. Nasaan si Mark Lewis? Gusto ko siyang tanungin ng harapan. Pinigil ni Jane Lewis ang galit at malamig na sinabi. Umisi si Megan Lewis at mapanghusga na sinabi, nasa meeting room ang kapatid ko at tinatalakay ang mga bagay kay President Wang ng Wanhao Company. Huwag mo siyang istorbohin sa oras na ito. Bago pa man siya matapos magsalita ay nilampasan siya ni Jane Lewis at pumasok sa isang silid. Itinulak ni Jane Lewis ang pinto ng meeting room at pumasok. Walang laman sa loob. Ilang tao lang ang naglilinis ng kalat. Mukhang umalis na si President Wang. Tumayo si Mark Lewis sa tabi ng projector. May kachat siyang ibang designer. Nang makitang wala si Pangulong Wang, dumiretso si Jane Lewis sa punto at nagtanong, Mark Lewis, hiniling mo bang ilipat ang opisina ko sa bodega? Tumangala si Mark Lewis at naiinip na sinabi, oo, mula ngayon ang opisinang iyon ay sa akin na lang. Hindi inaasahan ni Jane Lewis na hindi siya makatwiran at galit na sinabi, hindi ako maglilipat. Mula noong unang araw na dumating ako sa kumpanya, ito ang aking opisina. Okay lang kung ayaw mong lumipat. Sasabihin ko kay Lola na hindi kita makokontrol at hindi ka nakikinig ng maayos sa mga namumuno. Nang matapos magsalita si Mark Lewis ay idinagdag niya ang malamig ng ngiti, dahil ayaw mong sumunod, kaya't hindi na kita bibigyan ng anumang marka para sa seasonal exam ngayong buwan. Hindi mo na kailangang kunin ang buong taon na parangal. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay nanginginig ang buong katawan. Siya ay karaniwang tumanggap lamang ng isang maliit na pangunahing sweldo, at ang natitira ay nakasalalay sa premyong pera para sa proyekto ng disenyo. Kung bibigyan siya ni Mark Lewis ng 0 na marka para sa pagsusulit, masasayang ang buong taon niyang pagsusumikap. Nang makita kung gaano kawalan Gia si Mark Lewis, labis na nagalit si Jane Lewis kaya napanganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, aalis ako at hahanapin ko si Lola. Hindi ako naniniwala na hahayaan ka ni Lola na magiging napakayabang. Nag-cross arms si Mark Lewis at nanunuya, walang kwenta kahit pumunta ka at hanapin si Lola. Nang tumalikod na si Jane Lewis at lalabas na sana ng meeting room, bigla niyang nakita ang isang blueprint sa mesa sa gilid ng kanyang mata. Agad na nanlaki ang mata niya at napabuntong hininga. Nakita rin ni Mark Lewis ang kanyang tingin at agad na nataranta. Nagmamadali itong naglakad para humarang sa harapan niya at sinabing, kung gusto mong umalis, umalis ka na. Lumabas ka na. Umalis ka sa dinadaanan ko. Hindi alam ni Jane Lewis kung saan niya nakuha ang lakas, ngunit malakas niyang itinulak si Mark Lewis palayo at mabilis na naglakad papunta sa conference table. May nakalagay na blueprint sa mesa. Malamang ay para kay Pangulong Wang ito para sa pagsusuri, ngunit si Mark Lewis ay walang oras upang itago ito. Tinitigan ni Jane Lewis ang blueprint at biglang nahilo. Hindi ba ito ang kanyang sariling blueprint? Ngunit malinaw na nakasulat ang pangalan na may 3 malalaking salita na Mark Lewis. Maaaring ang blueprint ng order ng Wanhao Company ay ito ang kanyang iginuhit. Nakita ni Mark Lewis na nalantad ang bagay na iyon at mabilis na lumakad. Walang pakundangan niyang hinawakan ang braso niya at hinayla sa gilid. Labas. Bitawan mo ako. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay namula ang kanyang magandang mukha. Itinapon niya si Mark Lewis at nanginginig ang buong katawan. Plagiarized mo ang design ko. Mark Lewis. I really didn't expect you to be so shameless. Sasabihin ko kay Lola ito. Nakita ni Mark Lewis na talagang hindi niya ito maitago, kaya nagliliyab siya sa galit dahil sa kahihiyan. Sinabi niya nang walang pakundangan, go hanapin mo si Lola. Anyway, alam naman ni Lola ano ang nakakabuti. Pero binabalaan kita, kung mapapabagal mo ang negosyo, hindi mo matetiis ang responsibleng mangyayari. Pagkasabi niyon ay mabilis niyang inabot at inagaw ang disenyo. Gayunpaman, hindi binitawan ni Jane Lewis. Nag-away silang dalawa at gumawa ng gulo. Nagtatalo silang dalawa sa meeting room. Naubos na ang mga natitirang staff. Natakot ang office secretary na magkagulo silang dalawa kaya dali-dali niyang tinawag si Old Lady Lewis. Habang nag-aaway silang dalawa sa disenyo, lumitaw ang figure ni matandang ginang Lewis sa pintuan, at pumasok siya na may team na mukha. Nasa bulwagan sa unang palapag pa rin si President Wang. Anong ginagawa nilang dalawa? Lola.
Nakita ni Jane Lewis ang matandang ginang Lewis at nadama niya ang pagkakamali. Agad siyang naglakad at sinabing, ninakaw ni Mark Lewis ang blueprint ko. Kumunot ang noo ni Old Lady Lewis at tiningnan ang disenyo sa mesa. Sabi ko, di ba design lang ito? Hiniling ko sa kanya na mag-sign siya dito. Ano? Gulat na tinitigan ni Jane Lewis si Old Lady Lewis at nagdududa sa sariling tenga. Galit na tinapik ni Mark Lewis ang kanyang suit at mabilis na sinabi, ngayon alam mo na, kahit sino pa ang hanapin mo, wala itong silbi. Bakit mo ginawa yon? This picture is my painstaking effort. Hindi napigilan ni Jane Lewis ang kanyang hinaing at bumulong. Umubo si Old Lady Lewis at sinabing, Jane, kailangang umasa ang kumpanya sa pagkakataong ito para makipagtulungan sa One How Company. Ang iskandalo sa pagitan mo at ng Dixon family ay nakaapekto sa reputasyon ng iyong pamilya. At ikaw, ibang babae ito. Kaya naman, para sa pangkalahatang sitwasyon ng kumpanya, ibinigay ko ang blueprint na ito kay Mark Lewis. Habang nagsasalita siya, nagpatuloy si Old Lady Lewis, alam kong nakakaramdam ka ng mali. Huwag kang mag-alala, hindi kita pakikitunguhan ng hindi patas. Kukunin ko ang departamento ng pananalapi na bigyan ka ng 20,000 yuan na bonus, kailangan pang gumawa ng kaguluhan tungkol dito. Nakaramdam si Jane Lewis ng panginginig sa buong katawan nang marinig ito. Siya ay nagtatrabaho ng husto para sa kumpanya na hindi man lang siya pumunta sa imbitasyon ng ilang malalaking kumpanya sa Jing City. Nanatili lamang siya sa kumpanya ng Lewis family para mapaunlad ang negosyo ng kanyang pamilya. Hindi niya inaasahan na ituturing siya ng kanyang pamilya bilang isang piraso ng chess at gagamit lamang ng 20,000 yuan para ayusin ang usapin. Ayoko ng pera. Hustisya lang ang gusto ko, matigas na sabi ni Jane Lewis. Hindi niya talaga kinaya ang resulta ng pangongopya ng iba. Bukod dito, si Mark Lewis ay isang ignorante at walang kakayahan na tao. Napasubsob ang mukha ni matandang ginang Lewis habang saway. Bakit ang tanga mo? Kung ang bagay na ito ay kakalat, ano ang pakinabang nito sa pamilya? Kung ikaw ay isang alagad ng Lewis family, kailangan mong isipin ang mas malaking larawan, huwag mong sabihin, gusto mong ipaalam ang bagay na ito sa buong mundo at maging taksil ng pamilya Lewis. Sabi naman ni Mark Lewis nang may pangungutya, tama si Lola. Kahit gaano pa kaganda ang disenyo mo, walang kwenta. Sa darating, ako ang magmamana ng kumpanya, hindi ikaw. Pinandilatan siya ni Old Lady Lewis at sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jane Lewis at sinabing, bago mo gawin ang mga bagay, isipin mo ang iyong mga magulang. Huwag mong hayaang mag-alala sila sa iyo. Pagkasabi nun, sinabi niya kay Mark Lewis, Tara na, hayaan natin siyang mag-isip para dito. Naikuyom ni Jane Lewis ang kanyang mga kamao at halos pumasok ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Kinailangan ng maraming pagsisikap upang pigilan ang kanyang galit. Masasabi niyang ipinahihiwatig sa kanya ng matandang ginang Lewis na kung ilantad niya ang bagay na ito, hindi lamang siya magdurusa, pati ang kanyang mga magulang ay magdurusa kasama niya. Bukod dito, siya ay magiging pampublikong kaaway ng Lewis family. Kaya lang niyang tiisin ang pagkawala nito. Nakita ni Alex Dixon na malapit nang mag-alis ng trabaho ang kanyang asawa at sasunduan na sana siya, ngunit hindi niya inaasahan na babalik si Jane Lewis ng mag-isa. Nakita niyang magulo ang buhok ni Jane Lewis at namumula ang mga mata at namamaga na parang peach. Kumunot ang noo niya at nagtanong, Jane, anong nangyari sa mata mo? Wala lang ito, napisokan lang ng buhangin. Nagmamadaling tanong ni Alex Dixon, nabuli ka ba? Sabihin mo, sabi ni Alex Dixon. Umiyak si Jane Lewis, ibinigay ni Lola ang aking disenyo kay Mark Lewis. Siya ang kumuha ng aking disenyo para sa kanyang sarili. Sinubukan kong mga tuwiran kay Lola, ngunit pinagbantaan niya ako. Biglang nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. Malamig niyang sigaw, nagkampihan sila para ibuli ka. Sumusobra na ito. Abangan ang susunod na kabanata.